Iniimbestigahan ng Department of Education ang umano'y ghost students sa 12 private schools. Sila yung mga estudyanteng nakalista sa Senior High School Voucher Program pero hindi sila matuntun. Narito po ang aking report. Ghost students. Kwentong kababalaghan ito sa ilang paaralan pero may iniimbestigahan ganyan ang Department of Education. Sila mga hindi raw nila matuntun na senior high school students sa 12 private school na kasama sa Senior High School Voucher Program ng DepEd. Ang programa ay tulong pinansyal ng gobyerno para makapag-aral ng senior high school sa paaralang di sakop ng DepEd tulad ng private schools. Binibigyan ng mga incoming grade 11 student ng voucher na katumbas ng 14,000 pesos to 22,500 pesos. Automatic na makatatanggap nito ang mga nakatapos ng grade 10 sa mga public school. Kailangan namang mag-apply kung graduate sa private school at hindi grantee ng Education Service Contracting Program ng DepEd. Hindi pinangalanan ng DepEd ang mga private school. Sabi ni Education Secretary Sani Angara sa isang pahayag, siniseryoso ng DepEd ang aligasyon. Hindi raw kukonsintihin ang maling paggamit ng pondo para sa edukasyon. May mga hakbang daw ang DepEd laban sa mga paralang mapapatunayang may ghost student tulad ng pagtatanggal sa accreditation nito. Pinag-aaralan na rin daw ng DepEd ang administrative at criminal sanctions na maaari nilang isampa laban sa sinumang sangkot na school personnel o official. Panawagan ng DepEd sa publiko, isumbong sa kanila kung may matisod na irregularidad sa pagpapatupad ng kanilang mga programa. Pagtitiyak ng DepEd, tutulungan nito ang mga estudyanteng tunay na nangangailangan ng ayuda. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare, are you ready to set your screens on fire? May poster na kasi ang First View Original Series ng GMA Network. Yan ang Slay na pagbibidahan ni Asia's Limitless star Julian San Jose, sparkle artist Isabel Ortega, Mikey Quintos, Derek Monasterio at Gabby Garcia. Fierce looking at ready to slay silang nag-pose para sa poster niyan. Mapapanood na yan soon. Hinirang ang GMA Network na TV Station of the Year sa 10th Platinum Stallion National Media Awards 2025 ng Trinity University of Asia. Binigyang parangal din ang ilang kapuso programs at personalities. Narito po ang aking report. Good morning mga igan! Good morning! Marangkada ang kapuso programs at personalities sa 10th Platinum Stallion National Media Award 2025 ng Trinity University of Asia. GMA Network, GMA 7. Itinanghal ang GMA Network bilang TV Station of the Year. 24 oras ang Best TV News Program of the Year. Ang isa sa mga anchor nito na si Vicky Morales, ang Female News Anchor of the Year. Ang isa pang programa ni Vicky na Wish Ko Lang, ang itinanghal na Best Public Service Program. Si 24 Oras Game Changer segment host Martin Javier, ang Best TV Sports Program host. Si State of the Nation anchor Atom Araulio, ang Male News Anchor of the Year. Ang Super Radio DZBB, ang Best AM Radio Station of the Year. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan. Regional TV Network of the Year naman ang GMA Regional TV. This recognition inspires us to always do better, knowing that you are there keeping an eye on our work and knowing that we are part of your daily lives. Muli, maraming salamat po. Ang unang hirit, kinilala bilang Best Morning Show. Tinanggap yan ni Egan Arnold Clavio. Ang top rating public affairs show na kapuso mo Jessica Soho, ang Best News Magazine Program. Ang Eyewitness, ang Best Documentary TV Show. Isa pa rin sa kaaway. Gawin mo na ang kaparasang ibig. Kinilala rin ang hit kapuso family drama series na Pulang Araw bilang Best Primetime Drama Series at Socially Relevant TV Series. Ang ilan sa mga bida nito na sina Sania Lopez at David Licauco, ang Best Primetime Drama Series Actress at Best Primetime Drama Series Actor. Ang ilan pang cast ng series na sina Rochelle Pangilinan at Epi Quizon, ang Best Primetime Supporting Actress at Best Primetime Supporting Actor. Si Raver Cruz naman ang TV Actor of the Year para sa hit primetime series na Asawa ng Asawa Ko. Si Asia's Limitless star Julian San Jose ang Music Artist of the Year. Ang kapuso P-pop boy group na Cloud7 ay ginawa rin ng citation for Breakthrough Boy Group of the Year. At ang kasama na natin tuwing fun ng halian, ang It's Showtime,
ang Best Noontime Show. Naghatid ng pangmalakasang performance si Rochelle at Cloud7 sa awards night. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa unang tingin, naakalain mong may Valentine's surprise ang mascot na yan sa isang lalaki. Pero ang paandar na yan, isa palang police operation. Nang makapasok kasi sa loob ng bahay ang pulis na naka-capybara costume, agad inaresto ang lalaking tulak umano ng iligal na droga. Nasabat sa operasyon ng halos 2,000 pakete ng cocaine at marijuana. Walang pahayag ang suspect. Karaniwang ginagawa ng pulisya ron ang gimmick na yan sa mga espesyal na okasyon gaya ng Halloween at Pasko. Binabalot pa rin ng malamig na panahon ng ilang bahagi ng bansa. Ngayong Martes, naitala ng Pag-asa ang 15.4 degrees Celsius na minimum temperature sa La Trinidad, Benguet, 16.4 degrees Celsius sa Baguio City, habang 23.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. 4 na weather system ang magpapaulan sa bansa: hanging amihan, shear line, easterlies at intertropical convergence zone. Sa mga susunod na oras, uulanin ang malaking bahagi ng bansa kasama ang ilang panig ng Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide. Ito ang GMA Regional TV News. Nabundol ng motorsiklo ang isang babaeng tumatawid sa Tabaco City, Albay. Sa CCTV footage, kita ang pagtawid ng babae sa kalsada sa barangay San Lorenzo. Sinubukan niyang bilisan ang pagtawid pero nabangga siya ng paparating na motorsiklo. Tumila po ng babae at ang rider sa kalsada. Pareho silang isinugod sa ospital dahil sa mga tinamong sugat sa katawan. Inaalam pa kung may pananagutan ng rider sa insidente. Hulikam ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang automated tubig machine sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV, kinakalikot ng lalaki ang tubigan hanggang sa makuha niya ang mga pera roon. Nalaman na lang na may-ari nito kinabukasan na wala na ang kita mula sa makina. Tinatay ang nasa 10,000 piso ang nakuha ng sospek. Naaresto rin siya kalaunan at naibalik din sa may-ari ang pera. Paliwanag niya, kinailangan niya ng pambili ng bigas at libro ng kanyang mga anak. Humihingi siya ng tawad. Dismayado ang OPM rapper na si Omar B nang gamitin ng isang kandidato ang hit song niyang KNB sa isa nitong aktibidad ng walang paalam. Walang makakapati, tunay habang buhay magkakapati. Sumubok kahit nasuntok sa buwan, tuloy lang, di napagod magsagwan. Halos 80% ng kanyang lyrics ay ginamit at idinagdag lang ang pangalan ng kandidato. Siyempre, yung ibang tao maliligaw, ang akala nila, nasa isip nila na ako o kami yon na nagpo-promote kami ng kandidato na yon. So mali. Paki-shutdown lang, paki-take down. Kahit noon pa man, marami na raw talagang nagpapalapat ng campaign jingle sa mga sikat na kanta. Pero ayon kay voice master at musician na si Pocholo Gonzales, pwede namang magpagawa ng original, lalo pat kailangan ng permiso bago magamit bilang isang copyrighted music. Mas madali pa nga raw dahil pwedeng magpatulong sa artificial intelligence o yung AI. Bagamat kailangan pa rin ang ideya mo. Dati ako pa nagko-compose, ako rin nag-a-arrange. Ngayon, idea ko na lang, ibibigay ko na lang sa AI yung prompts ko, tapos kung ano yung gusto kong boses, kung anong gusto kong tono. Madali siyang nakabuo ng sample. Kung kunwari ako ang tatakbo. Ganito kung ang target na botante may edad ng Pilipino. Ni-record muna niya ang boses na gagayahin ng AI. JP Soriano sa Senado, pakaibigan, pakinggan mo ang sigaw. Sagot ko ang asenso nyo sa buhay. Totoo at wagas ang pangako. Para may connect sa mga lolo at lola, cha-cha ang tunog ng kanta. JP Soriano, sa Senado, kaibigan, pakinggan mo ang sigaw. Sagot ko ang asensyo nyo sa buhay. Totoo at wagas ang pangako. Boses ko yan. Kung millennials at Gen Z naman, pwedeng gamitan ng plataforma tungkol sa tuition fee at
trabaho sa mga kabataan. Ito yung version naman ng pambata. O sige, yes. Pakinggan natin, sir. Numero 7, magpahuli, bumoto na mababa ang presyo, kuryente at internet sabay asenso, tayo'y magsahid sa Pwede rin maging K-pop mamaya. Pero kung gusto talaga ng sikat para may recall, ayon sa PhilSCAP, kailangan munang kumuha ng modification at adaptation license sa kanila. Yan ay para baguhin ng kaunti at daragdagan ng pangalan at ilang salita. Isang beses lang ito pwedeng gamitin. Ibang usapan pa raw kung paulit-ulit itong gagamitin sa kampanya at sa iba't ibang platforms. Now, if you're also going to record that version of the song, meaning you're going to reproduce it in a digital file, you're gonna have somebody else perform it on record, kailangan nyo ng another type of license which is called a mechanical reproduction license. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Unfair allegation. Yan ang sagot ng Meralco sa sinabi ng grupong National Association of Electricity Consumer for Reform o NASECO na sobra umano ang sinisingil ng Meralco na distribution charge sa kanilang customers. Ayon sa tagapagsalita ng Meralco na si Joe Saldarriaga, hindi totoo na 2 pesos per kilowatt hour ang singil nila. Tumataas lang daw ang computation kung mataas din ang konsumo ng customer. Nauna lang sinabi ng Energy Regulatory Commission na pinag-aaralan pa nila ang mga datos para masagot ang akusasyon ng NASECORE. Tungkol naman sa hiling ng Meralco ng 33 centavos per kilowatt hour na rate increase, sinabi ni Saldarriaga na long overdue na ito. 2016 pa raw ang huli nilang increase. Kaya raw nilang ipaliwanag ito sa ERC sa petition hearing. Mahilig ba kayo manood ng music video? Oo naman, nakakaiwas kaya ng pagkabagot ang panunood niyan, di ba? Pero iba ang music video trip ng isang grupo ng mga estudyante sa Cebu. Sila kasi mismo ang gumawa ng music video nila, featuring ang nauusong jeepney trend. May mga naging pasahero at ang isa sa kanila ang naging driver with matching helmet. Break time naman daw nang gawin nila yan sa classroom. Kwento nila, naisipan nilang gawin ang trend bilang katuwaan. Mensahe nila sa mga kapwa kabataan, matutong mag-enjoy kahit gaano kahirap ang buhay. Huli ng video ang kiliti ng netizens na may 1.3 million views na. Trending!